sa iyong pag-ibig sa akin. Linisin mo sana ang aking karuhan at patawarin mo ang aking kasalanan. Ako'y kaawaan, mahal kong Diyos, sangayon sa iyong kagandahan mo. Mga kasalanan ko'y iyong pangingin, ayon din sa iyong pag-ibig sa akin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayoy dumadalangin, itulot mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tunghayan mo sa aming ngayoy naririto, upang sa pagkaparam ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpatira pa si Abram. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan. Ikaw ay magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abram ang itatawag sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo, at magtatatag sila ng mga bansa, at may magiging hari sa kanila. Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupaing ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang inyong lahi." Sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Siya ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya'y hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangang niyang mga gawa.
ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ito'y nasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham. Gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoong, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw, buong sansinukob. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y laging nasa isip niya kailanman. Ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Kapag ngayon'y napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng hitini at kalooban. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesucristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, "Tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kailan may di makakaranas ng kamatayan." Sinabi ng mga Hudyo, "Ngayon natitiyak naming inaalihan ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Dakila ka pa ba kaysa aming amang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba ang akala mo sa sarili mo?" Sumagot si Jesus, "Kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin. At sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo nakikilala siya, ngunit siya'y nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang inyong amang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, 'Wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham.' Sumagot si Jesus, 'Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako'y ako na.' Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat.
Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi. Pakisabi sa kanila, maging tapat ka sa Diyos. Hindi ho ba yung katapatan sa pagmamahal sa panahon natin ngayon ay napakahirap na? Mahirap maging tapat sa ating minamahal. Ang pinakamensahe po ng ating Panginoon sa araw na ito ay ito po. Yung Diyos, nais tayong mahalin magpakailanman. Nais niya tayong mahalin ngayon at magpasawalang hanggan. At patuloy siyang magiging tapat sa kanyang pagmamahal sa atin. Dahil yung kanyang pag-ibig sa atin, yung kanyang ugnayan sa bawat isa sa atin, gusto niya walang wakas. Hindi ho ba, ito naman yung nais ng bawat isa sa atin, lalo na yung mga nagmamahal, na yung kanilang pagmamahalan ay hindi magwakas. Yung pagmamahalan na meron sila ay hindi matapos. At ito rin po yung gusto ng Diyos na lubos na nagmamahal sa bawat isa sa atin. Kaya naman sa unang pagbasa, maririnig po natin yung Diyos nakikipag-usap kay Abraham, gumawa ng tipan kay Abraham. At anong sabi ng tipan ng Diyos kay Abraham? Ako'y magiging Diyos ninyo, kayo'y magiging akin, at ako'y magiging sa inyo. Tayong dalawa, at ang iyong mga anak at magiging salinlahi, ako'y magiging Diyos nila. Kayo'y magiging akin, ako'y magiging sa inyo. Ano lamang yung kailangan nilang gawin para mapanatili yung pakikipagtipan na mayroon sila sa Diyos at upang matanggap yung magandang buhay na ninanais ng Diyos para sa kanila? Ang kailangan lamang nilang gawin, maging tapat, sumunod sa mga utos ng Diyos para hindi sila maligaw sa buhay na ito. At ito rin po yung sinasabi ng Panginoong Hesus Nazareno sa ating ebanghelyo. Kung sino man ang naniniwala sa akin ay hindi makakasilay ng kamatayan. Ano pong ibig sabihin ng Panginoon? Kung sino man yung tapat sa Kanya, yung naniniwala sa Kanya, yung sumusunod sa Kanyang mga mensahe, ay hindi magkakaroon ng kamatayan magpasawalang hanggan, bagkus magkakaroon ng buhay na walang hanggan sa kalangitan. Dahil ang nais ng Diyos, nung nilikha niya yung bawat isa sa atin, ang tanging nais niya lamang ay makasama tayong magpasawalang hanggan. Hindi magkaroon ng wakas yung ating mga ugnayan. Yung Panginoon po, mula noon magpasa hanggang ngayon, patuloy na magiging tapat sa kanyang kagustuhan na makasama tayo magpasawalang hanggan. Pero sa ating mga relasyon, katulad sa relasyon ng ating mga bilang mga tao, alam po natin na kailangan yung dalawang nakikipagrelasyon ang dapat nagtatrabaho sa relasyon. Hindi pwedeng isa lang yung umiintindi. Hindi pwedeng isa lang yung nagsusumikap. Dapat pareho. At ito po yung naging problema ng piniling bayan ng Diyos. Kung babalikan natin yung kwento sa ating Biblia, maraming pagkakataon na yung piniling bayan ng Diyos ay paulit-ulit na tumalikod at pumili ng iba't ibang Diyos-Diyosan. Patuloy silang hindi naging tapat sa kanilang tipan sa Panginoon. Kaya naman sila nagkakawasak-wasak, nagkakawatak-watak at naliligaw ng landas. Pero ang Diyos, kahit na nagkaganon sila, patuloy na naging tapat sa kanyang pagmamahal. Anong ginawa niya? Nagpadala ng magiging mga gabay, nagpadala ng mga propeta para mangusap sa kanyang bayan at ipinadala yung kanyang bugtong na anak para tawagin tayong muli sa kanya, patawarin sa ating mga kasalanan, linisin upang magising tayo at bumalik sa ating pakikipagtipan sa Diyos. Ganon po yung paulit-ulit na ginagawa ng ating Diyos
dahil sa kanyang katapatan at sa kanyang pagnanais na maibigay sa atin yung magandang buhay. Pero magpasa hanggang ngayon po, aminin po natin, tayo rin ay hindi nagiging tapat sa Diyos. Kahit na paulit-ulit tayong nangangako rin na magiging tapat sa Kanya. Taon-taon po kung babalikan po natin, lalo na kapag panahon ng Easter, tayo ay paulit-ulit na nangangako na magiging tapat sa Diyos. Itatakwil ang masama sa ating mga buhay. Pero kung titingnan po natin yung ating mga buhay, paulit-ulit din tayong bumabalik sa pagtalikod natin sa Diyos dahil pumipili tayo ng kasalanan. Kaya yung imbitasyon po sa atin mga minamahal kong mga kapatid, lalo na sa panahon ngayon, yung imbitasyon po, yung paanyaya, tingnan natin yung ating mga buhay. Patuloy ba akong nagiging tapat sa aking pangako sa Diyos? Na siya yung aking susundin, na siya yung aking mamahalin, na yung kasalanan, yung masama, tatalikuran ko sa araw-araw ng aking buhay. At kung makita natin na may mga pagkukulang pa tayo sa pagiging tapat sa ating Panginoon, ang imbitasyon po sa atin ay gumising na. Dahil nais ng Diyos na tayong lahat ay maligtas, pero hindi niya maigagawa iyon kung hindi natin tatanggapin yung paggabay, yung pagliligtas na ibinibigay ng Diyos. Mga minamahal kong mga kapatid, yung Diyos patuloy pong magiging tapat sa atin. Ayaw niyang putulin yung kanyang ugnayan sa atin dahil ayaw niyang mawala yung ating ugnayan sa Kanya at ayaw niyang ipagkait yung magandang buhay na Kanyang inihanda sa kalangitan. Kaya ang paanyaya mga kapatid, ayusin natin yung ating mga sarili, ayusin natin yung ating relasyon sa Diyos, magsimula tayong muli ng maayos. At kapag nakapagsimula tayo ng maayos, dire-diretsuhin na po natin yung paglalakad sa mabuting daan. Paano pa po natin mas ipapakilala yung kagustuhan ng Diyos na tayo ay maisaayos? Ito po ay isa sa mga pinapaalala ko kapag ako po ay nag-i-interview ng mga ikakasal. Ang tinatanong ko sa mga ikakasal madalas, kapag nagkakaroon kayo ng problema, ano bang ginagawa ninyo? Naglalayuan na ba kayo? Anong ginagawa niyong solusyon para magawan ng paraan para maisaayos yung inyong relasyon? Ang kadalasang sagot ng bawat ikakasal ay pag-uusap. Patuloy silang nagiging bukas sa pakikipag-usap sa bawat isa. Patuloy na nagiging bukas. At pinapaalala ko sa kanila, tama iyon. Palagi niyong pangahawakan iyon. At nawa, ito matandaan ninyo, na kapag kayo ay nagkakaproblema sa inyong relasyon, ang tatapusin ay ang problema at hindi ang relasyon. Kapag nagkakaproblema sa bawat relasyon, hindi relasyon yung tinatapos, kundi ang problema. At ito po yung patuloy na ginagawa ng Panginoon sa ating lahat. Kapag tayo ay tumatalikod at nagkakaroon ng problema sa pakikipagrelasyon sa Kanya, yung Diyos patuloy na nagiging bukas sa pakikipag-usap sa atin. Yung Diyos patuloy na nais isaayos yung ating mga problema. Ayaw niya tayong itapon. Gusto niyang isalba yung ating relasyon sa Kanya. Dahil ang Diyos nais ang kaligtasan ng buhay ng bawat isa sa atin. Ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kahilingan kay Jesus na gumagabay sa ating
pagpupunyagi sa pananampalataya patungo sa Ama. Sa bawat panalangin ang ating sasabihin, Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso na kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya, katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap natin maipadama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Ang mga may sakit at binabagabag na mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo. Jesus, dalhin mo kami sa Ama. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kahilingan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami ay naglalakbay sa buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humihingi ng patawad mo. Sa'yo, Ama, aming handog, ang tinapay at alak na ito, handog ng iyong bayang sumasamot, humingi ng patawad mo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang paghahain ng mga natitipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamumuhay namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa pagpapakasakit ng giliw mong anak, ang sangkatauhay minarapat mong magpahayag ng iyong dakilang pag-ibig sa lahat, na pawang nais mong tubusin ng Mesiyas. Sa harap ng iyong kadakilaan, kapos ang dila naming magsaysay, sa pag-ibig na makapangyarihan sa krus ay itinanghal. Sa krus ipinasyang patawarin ang mga tao. Sa krus nagtagumpay ang ipinangakong Kristo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa
ng kadakilaan mo, o sana sa kaitasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus, na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama Ama namin, namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinagsalo sa iyong piging na banal, ay lumuluhog sa iyong pagmamahal, upang kaming tumanggap ng banal na pakikinabang, ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo,
magpasawalang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, nais ko lamang pong ipaalala muli sa inyo ang nais ng Diyos at ang layunin ng buhay ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang makapiling ang Diyos magpasawalang hanggan. At mangyayari ito, magsisimula ito kung sa ngayon pa lamang ay mananatili na tayong tapat sa Kanya, tapat sa Kanyang pag-ibig, nakikinig at sumusunod sa Kanyang salita. Ito po yung mga paraan upang patuloy nating makamit ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila sa binyag, na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba namin. Ipintungo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong minamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ninulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.